BBM admin, payayamanin ang Pinas. Ayon po sa balita, palalakasin ng gobyerno ang macroeconomic foundation upang makaangat ang Pilipinas at maihanay sa upper middle income country. Ito ang inihayag ng palasyo kasunod ng inilabas na country classification ng World Bank kung saan nananatili sa kategoryang lower middle income ang Pilipinas ngayong taon sa kabila ng gumagandang takbo ng ekonomiya. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipagpapatuloy ng gobyerno ang reforma sa infrastructure, edukasyon at digitalization upang makaahon ang Pilipinas sa kasalukuyang kategorya at makaangat patungo sa upper middle income na bansa. Ang gagawin ng pamahalaan ay lalong palalakasin ang macroeconomic foundation at ipagpapatuloy ang reforma sa edukasyon, infrastruktura at innovation at digitalization. Yan po ang sinabi ni Atty. Castro. So, kung tutuusin, tayo po ay nasa middle income category na. Although meron pong lower middle income at merong upper middle income. At tayo ay nananatili sa lower middle income country. Ang gusto ni President Bongbong Marcos, tayo ay umangat at maging upper middle country. Ako po naniniwala na kayang-kayang gawin ni President Bongbong Marcos yan. Kung yung mga imposible nga yung 20 pesos na bigas, alam nyo kung tutuusin, imposible yan Sa mahal ng bilihin, sa taas ng presyo ng bigas, nakuha niya talagang maging totoo yung kanyang aspiration ng election period na mabigyan tayo or yung ating mga kababayan na medyo kapos sa buhay ng mababang presyo ng bigas. Dahil ang bigas, alam po natin, staple food po natin yan. Tayo mga Pilipino, we are a rice-eating country. Breakfast, lunch, merienda, dinner. Lagi tayong may rice. At hindi lang naman yung 20 pesos na bigas na yan Kung titignan nyo lahat ng ginagawa ni President Bongbong Marcos, talaga pong nagtatrabaho siya ng husto para maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. At kung tutuusin, kayang-kaya po natin yan. Dahil kung mapapansin niyo, laging sinasabi na ang Pilipinas is one of the fastest growing economy in Asia. Pero bakit po hindi tayo magtuloy-tuloy? Dahil hindi po tayo nagkakaisa. Meron pong mga grupo dyan. Actually, isang grupo lang talaga. At diretsuhin ko na yung grupo ng mga Duterte na ayaw tayong umangat. Ayaw nilang makita ng buong mundo na umaasenso tayo dahil kay President Bongbong Marcos. Ayaw na ayaw nila yan. Lahat niya ginagawa na nila. Tinawag na nilang bangag si President Bongbong Marcos kesyo meron daw ebidensyang fake naman na pulveron video. Weak leader. Weak leader well, para sa kanila, pero para sa ating mga Pilipino at sa ibang bansa, weak leader, sino na ba ang mga napakulong ng gobyernong ito? At weak leader na ang daming proyekto, ang sabihin mo, yung mga kumakalaban kay President Bongbong Marcos, ang weak. Dahil hindi nila mapabagsak si President Bongbong. Tapos si President Bongbong pa ang weak niya Pero kung tayo po ay magkakaisa, kayang-kaya po natin umangat. Yan po ang ayaw na ayaw mangyari ng Duterte camp. Na umangat tayo sa ilalim ng pamumuno ni President Bongbong Marcos. Gusto nila aangat ang Pilipinas sa pamumuno ni Sara Duterte. Come on, hindi na po mangyayari yon. Dahil napansin niyo kung ano yung sagot ni Sara Duterte nung tinanong siya kung ano ang plano niya sa 2028. Ang sabi niya, sa last quarter pa daw siya ng 2026 magdidesisyon kung siya ay tatakbo sa 2028. Kahit na ang dami ng lumalabas sa balita, sinabi pa nga niya, di ba, na siya ang frontrunner sa survey. Tapos sa 2026 pa siya magdidesisyon. Pero para sa akin, isa sa dahilan kung bakit hindi pa makapag-decide si Sara na tatakbo sa 2028 ay dahil po doon sa nakaambang warrant of arrest ng ICC. Na kahit na si Amy Marcos ay alam na front runner itong si Sara Duterte pagdating sa warrant of arrest ng ICC. First of all,
several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. O hindi ba? Kaya naman siguro double time si Sara Duterte na sirain ang gobyerno ni President Bongbong Marcos at pabagsakin at maupo bilang kapalit ni Bongbong Marcos. Dahil kapag siya na ang presidente, burado na lahat ng problema nila. Pero hindi po natutulog ang Diyos. Pinadadama lang yung kampo ni Duterte. Pero hindi po sila magtatagumpay. Pilit niyang pinaglalaban ang kanyang ama na nasa ICC. Lahat ginagawa kahit na alam nilang imposibleng makauwi rito si former President Rodrigo Duterte. Tapos nawawalan na siya ng oras. Dahil sabi nga ni Jaime Marcos na hindi tulad nung dati na ang pangalan ni Sara Duterte ay nasa ilalim ng listahan na aarestuin ng ICC. Pero ngayon mukhang nagkatotoo yung sinabi ni Sara Duterte na siya ang frontrunner. Hindi naman pala sa survey yun, kundi frontrunner siya sa unang aarestuin ng ICC. Nakakalungkot isipin, ano? Sa mga nangyayari ngayon, kung wala lang hahadlang at makikipagtulungan sila sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, mapapadali po ang ating pag-asenso. Pero ganun talaga, meron pong mga kakalaban, may mga against, may mga anti, pero dahil strong ang ating leader, kahit na marami pa silang magkakakahol dyan, focus po si Bongbong Marcos na paunlarin ang Pilipinas at iangat tayo sa kategoryang lower middle to upper middle class. I will continue to pray for our President na kahit maraming hadlang, kakayanin niya yan with the help of our Lord. Speaking of Jaime Marcos, ngayon pong nag-umpisa na sila sa kanilang pagbabalik Senado, ayan na po yung kanilang pagpasa ng mga priority bills ng kanilang panukalang batas. At kung babasahin nyo yung mga bills nila, mapapangitin na lang po tayo. Unahin po natin si Jaime Marcos. Hindi ba galit na galit siya sa ginagawang pagbibigay ng ayuda ng ating gobyerno? Huwag naman tayo forever ayudahin. At masisipag naman tayo, gusto natin trabaho. Pero ano yung number 7 sa mga panukalang batas ni Jaime Marcos? Sabi po dun sa video, galit sa ayuda. Pero sa proposed bills niya, meron ding ayuda, yung pong AIX. Sabi niya, ayaw niya ng ayuda, pero yung number 7 ng priority bills niya, Assistance to Individual in Crisis Act, o yung AIX. O hindi ba ayuda din yon? Ang gulo mo talaga, Senator. Trabaho ba talaga gusto mo? Or EPAL points? Nung hindi pa nananalo, sinabi niya, trabaho daw ang kailangan ng mga Pinoy, hindi yung ayuda. Pero ito, isa sa mga proposed bills niya, ay ayuda rin. Ano ba talaga, ate? Pangalawa, si Rodante Marcoleta. Kung matatandaan po ninyo, nangako siya, yun pong kumukonsumo ng kuryente, 2,000 isang buwan pababa, pwede na po nating ilibre yun. Yun pong kumukonsumo ng kuryente, 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Yan ang pangako ni Marcoleta. Ngayon nakaupo na, biglang nagka-amnesia. Iba na yung kanyang proposed bill. Na nung eleksyon, sabi niya, libre na basta't less than 2,000. Ngayon, iba na. Ang sabi dito, Marcoleta seeks removal of 12% VAT on electricity sales. Senator Rodante Marcoleta has filed a bill seeking to remove the 12% value-added tax o yung VAT on the sale of electricity at all stages in an effort to lower power rates and alleviate the financial burden on Filipino households and businesses. Oy, maganda kung babasahin ha. Ulitin ko, ang ganda kasi pakinggan eh. Senator Rodante Marcoleta has filed a bill
seeking to remove the 12% value-added tax on the sale of electricity at all stages in an effort to lower power rates and alleviate the financial burden on Filipino households and businesses. Kalos bid naman yun. Ang hinahanap ng taong bayan, lalo na yung mga kumukonsumo ng 2,000 pesos pababang electricity bill, yung pinangako ni Rodante Marcoleta na kapag ganun kababa ang iyong electricity bill, libre na yan. Documented po yan. At isa yan sa mga dahilan kung bakit nanalo si Marcoleta. O ganun talaga ang mga politiko ngayon. Naalala tuloy ng taong bayan yung pangako ni Alan Peter Cayetano. Yung 10,000 ba yun bawat household? Ngayon ito naman, si Marcoleta naman, yung 2,000 pababa na electricity bills, ililibre na. Kaya hinahabol tuloy siya ng taong bayan. Asan yung pangako mo? Hindi ito ang pinangako mo. Yung aalisan ng 12% value-added tax ang kuryente. Ang pinangako mo, 2,000 pababa, libre na. O hindi ba? Yan naman ang napakaliwanag na budol. Pero yan po ay didikit na kay Marcoleta. Ano ba tawag doon? Magkakaroon siya ng stigma tulad nung kay Alan Peter Cayetano. Ilang taon na ang lumipas, hindi makalimutan ng taong bayan yung 10,000 pesos per family ni Cayetano. Ito naman forever na mumultihin si Marcoleta nito. Yung kanyang pinangakong libreng kuryente sa mga kukonsumo ng 2,000 pababa. Buti pa si President Bongbong Marcos, tinupad yung kanyang aspiration pa lang na 20 pesos na bigas. Now, kayong mga nangako, it is your turn na tuparin yung inyong mga campaign promise. Kung hindi, forever kayong tatawaging budol. Kayo po, ano ang masasabi nyo dito sa proposed bills o panukalang batas ni Amy Marcos na galit sa ayuda ng gobyerno pero isa sa kanyang proposed bill ay ayuda rin? At ang gun with the wind na pangako ni Rodante Marcoleta na libre na ang mga kumukonsumo ng 2,000 pababang electric bill. Wala na kasi nakaupo na sila. Tingin kasi nila sa mga Pilipino, madaling makalimot. Pero not this time. Kung yun ang pangako ni Alan Peter Cayetano, hindi nila makalimutan eh. Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.